Kami po napupuli ipapasalamat, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. At bigyan mo kami ng pagkakataon, O Diyos, na makarating dito sa iyong bahay-sambahan, Panginoon, ng ligtas at payapa, Panginoon. At now, Lord, at maraming salamat din, O Diyos, sa pribilehiyo, Panginoon, na mag-share, Panginoon, na ma-share, na gagamitin niyo ang iyong lingkod, Panginoon, para ma-share, Panginoon, ang iba na salita na nais mong ipaabot sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa, O Diyos, na makakarinig yung banal na salita, na ito'y maging kalakasan nila, na maging kalakasan ng bawat isa, maging kagalingan sa anumang sakit, maging kapayapaan sa buhay ng bawat isa, at maging pag-asa. Maraming salamat, Lord, at I claim it, Lord, itong pinakamasarap na tinapay namin sa araw na ito, Panginoon, ang iyong banal na salita. Amen. Thank you, Lord, sa iyo po namin napasakot lahat, at tinangkin na namin ang katagumpay ng gawain. Amen, Lord. Thank you, Panginoon, sa anointing na iwalang na Espiritu. Amen. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Hallelujah. God is good. All the time. And all the time. God is good. Doon ay napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Pananampalataya na ang bawat mensahe ng Panginoon ay bago araw-araw. Amen. Tayo po ito ngayon bilang pagbigay galang sa salita ng Diyos at sabay-sabay po natin basahin ang salita ng Panginoon sa oras na ito na matatagpuan po sa John 15 verse 7. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Tayo po'y maupo. Pagpalain ng Diyos ang kanyang banal na salita sa umaga ito. Ihanda po natin ang ating puso at isipan, at ihanda na rin natin sa oras na ito kung ano ang kahilingan natin sa Panginoon. Kung pinakamatindi natin, inaasam-asam na hinilingin sa ating Panginoon. At sabi ng Panginoon, ibibigay niya sa atin. At ang pamagat po ng mensahe ng Panginoon sa oras na ito, ang title po ay Stay in the Presence of God. Tayo po ay manatili sa presensya ng Diyos. Ano mang problema, ano mang pagsubok, ang daraanan natin dito sa mundong ito, tayo ay manatili sa Panginoon. At ang tema po ng Panginoon ay Ask and you will receive. Amen? Ito ngayon ang pag-aaralan natin ay ang paghingi. Itong paborito ng Kristiyano at hindi Kristiyano, ang hingi sa Diyos. Amen? Kaya, may naalala akong kwento. May tatlong magkakaibigang babae. Lahat sila, puro pangit. Pangit silang tatlo. At dahil sa sobrang nilang kapangitan, nag-usap-usap sila, gusto na lang nila magpakamatay. Dahil siguro sa tinutokso sila, dahil sila ay pangit. Broken hearted daw. Tapos, pumunta sila doon sa bangin, sa may pangpang. Natatanong sana sila doon sa pangpang. Tapos biglang may lumabas sa kanilang harapan na isang guardian angel. Tapos sabi sa kanila, anong gagawin ninyo? Sabi niyo, magpapakamatay po kami. Huwag kayong magpapakamatay. Bawat isa sa inyo, bibigyan ko ng isang kahilingan. Sabi sa kanila, isang kahilingan, bawat isa sa kanila. Ano pa ang gusto nyo maging kahilingan? Ang lahat ng sinagot nila, gusto namin gumanda. Gusto nilang gumandang tatlo. Pare-pareho. Tapos sabi ng guardian angel sa kanya, pumunta kayo doon sa may baliti. At doon may tubig sa ilalim doon. Tapos tumalon kayo doon. Pag kayo ay ando na, pag tumalon kayo doon, isigaw ninyo kung sino ang gusto nyong magiging kamukha. At pag tumama nyo sa tubig at pag-ahon nyo, yun ang magiging kamukha nyo. Punta kasi ng tatlo. Tapos sabi ng isa, sabi niya, ako gusto mo na. Pagdating doon, tumalon siya, sumigaw siya, Angel of Sin! Pag-ahon niya, para Angel of Sin! No? Gano'n na, palakpakan yung dalawang kasama niya. Tapos yung pangalawa, sabi niya, ako naman. Biglang tumalong din niya, sumigaw siya, sabi niya,
Kanya Santos! Pagkahon, malakad siya kay Santos. Yung isa, nag-isip-isip siya. Gusto niyang higitan yung dalawa niyang kasama. Malakad-lakad siya doon sa may puno. Malakad-lakad siya doon, nag-iisip siya kung sinong pinakamagandang babae yun. Lumangitin niya. Ay, bigla siyang nadulas. Napasigaw siya. Tiyanak! Nilaglag sa tubig! Pagkahon niya! Nagbuka siyang tiyanak! Lalo siyang bumangit! Amen? At ito po yung gustong ipawatid sa atin ng Panginoon. Na kapag humingi tayo sa Diyos, ay dapat yung gustong-gusto natin. Specific na sasabihin. Yun ang gusto ng Diyos. Hindi yung, ay, alam naman ng Diyos ang kahilingan ko. Di ba? Hindi yung gano'n. Gusto ng Diyos kung sasabihin mo, tumbukin mo na. Amen. Ayaw ng Diyos na paligoy-ligoy pa. Sa panahon ngayon, ito po ang pag-aaralan natin, ang buhay ng isang bata dito sa Biblia na ilabas mo natin. Alam niyo po ito? Ito po ang kwento ng The Prodigal Son. Ako po yung nanampalataya na marami na po tayong halos siguro ng mensahe ng Prodigal Son, ito inarinig na natin. Pero ako po yung nanampalataya na may iba't ibang revelation ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. At ito'y kakapulutan natin ng harap. At isummarize ko lamang po ito at ating pong babasahin ang buhay ng The Prodigal Son ito. Isa-summarize ko na lamang po sa John 15. Sa Lucas 15:11 to 13. Sinabi dito, may isang ama at may dalawang anak. At sinabi ng bunso sa ama, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati ng ama ang kanyang kayamanan at ibinigay sa bunso. Pagkalipas ng ilang araw, ay umalis yung bunso, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at pumunta sa isang bayan. At doon sa isang bayan, nilustay niya ang kanyang mana sa mga bisyo, sabi ng Biblia. At pagkalipas na maubos na ang kanyang mana, ang kanyang kayamanan, sabi ng Biblia, nagkaroon ng tagutom doon sa bayang yon. At sabi ng Biblia, at nung nagkaroon ng kagutuman sa bayang yon, lumapit siya doon sa isang mamamayan. At sinabi doon sa kanya ng mamamayan na yon, pumunta ka sa bukid at mag-alaga ka ng baboy. At nung andun na siya sa bukid at nag-aalaga ng baboy, sabi doon, dahil sa kanyang gutom, nais niya mapunan ang kanyang pangailangan ng kanyang tiyan. At kahit ipa na ipapakain sa baboy, gusto niyang kainin. At sinasabi niya dito, pag-isip-isip niya, mabuti pa doon sa tahanan ng aking ama. Ang mga alila doon, sapat ang pagkain, lumalabis pa. Sabi niya, tatayo ako at babalik ako sa aking ama. At sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa inyo. At ano pa sabi niya doon? Mama, nagkasala ako sa Diyos at sa inyo. Huwag niyo na po ako ibilang ninyong anak. Sabi niya. Ibilang niyo na lamang po ako sa inyong alipin. At siya ay tumayo. At nung siya ay nakita na malayo pa lamang siya, sabi ng Biblia, nakita na siya ng kanyang ama. At malayo pa lamang siya, ay patakbo siyang sinalubong ng kanyang ama at niyakap. At sinabi niya, ito lang sinabi niya sa kanyang ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Huwag niyo na po akong tawagin ninyong anak. Pero sinabi ng kanyang ama, madali, kunin niyo ang pinakamagharang damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at suotan siya ng sandalyas. At kunin ang pinatabang buya at patayin. At tayo ay magsaya. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit muling nasampuan. Nasa bukid noon ang kanyang nakakatandang kapatid. At nang dumating ang kanyang nakakatandang kapatid, nakita niya na may nagkakasayaan doon sa kanilang bahay. At tinawag niya ang kanyang isang alipin at sinabi, ano ang meron sa atin? At sinabi ng alipin sa kanya, dumating po ang iyong kapatid at ipinagpatay ng iyong ama ang pinatabang buya. Dahil bumalik siya nang walang sakit. Nagtampo ang panganay, sabi ng Biblia. At lumabas ang tatay sa kanyang bahay at inamo yung
panganay. At sinabi ng panganay sa kanyang tatay, "Pinaglingkuran ko kayo sa mahabang panahon. Ni minsan hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan hindi nyo man lang ako binigyan ng isang maliit na kambing para kami magkatuwaan ng aking barkada." Sabi ng kanyang tatay, "Anak, lagi kitang kapiling. At kung ano ang meron ako, ay sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya sapagkat ang kapatid mo ay namatay, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit muling nasulpuhan." Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Ito po ang ating pagbubulaya sa oras na ito. Ang buhay ng isang batang ito, ang bunsong ito, na sikat sa pangalang The Prodigal Son. Nasaan ang batang ito nung hinihingi niya ang kayamanan, ang kanyang parte sa kanyang tatay? Siya ay nasa presensya ng kanyang ama nung hingin niya ang kanyang parte. Ganon din po sa ating mga kapatid. Dahil tayo ay nasa presensya ng ating Panginoon, anuman ang ating hihingiin sa Panginoon sa oras na ito, ay ibibigay niya sa atin. Ito'y pag-aaralan natin. Dahil sa ang batas sa langit, sabi ng Biblia, kung may kailangan ka sa ating Ama, ay kailangan mong humingi. Kailangan mong mag-ask. Kailangan mong hingin sa ating Diyos ang gusto mo. Yan ang batas sa langit. Maging si Satanas, alam ni Satanas na yan ang batas sa langit. Minsan, si Satanas umakyat doon sa langit at nakipag-usap sa Panginoon. Humingi sa Diyos, sabi niya, "Pwede ba, Lord? Papagsakin mo si Job." No? Humingi siya. Pagkatapos noon, ito pa, nung patawid ang ating Panginoong Jesucristo sa isang bayan, tapos ay sa isang lugar, kasama yung mga disipulo sa bangka. Nung tumawid, nakatawid na sila, nakasalubong nila yung isang pulitatay kagabi, yung isang pulutong ng doon sa tao na yun, isang pulutong ng demonyo doon nakasalib sa tao. Legion. Sabi ng demonyo, "Lord, pwede bang huwag mo kami pahirapan? Pwede bang doon na lang kami sa mga baboy?" Sabi ng ng mga demonyong yun, pinagbigyan nila. Pinagbigyan. Kapatid, kung ang demonyo nga pinagbibigyan, ikaw pa. Di ba? Ikaw pa na anak ng Diyos. Kapag hindi ka pinagbigyan, ibig sabihin, mas masahol ka pa. Amen? Kaya gusto ng Panginoon na sa oras na ito, na kung may kailangan tayo sa Kanya, kailangan natin hingin. Itong batang ito, kahit alam niyang hindi pa pwede, ay hinihingi niya. Kasi kahit sa panahon ngayon di ba? Kahit sa panahon ngayon, buhay pa ang iyong mga magulang, hindi mo pwedeng kunin ang iyong mana. Hanggat buhay pa ang iyong mga magulang. Pero itong batang ito, kahit alam niyang hindi pwede, hiningi niya. At dahil sa napakabuti ng ating Diyos, ganoon din po sa ating kapatid. Kung nakita ng Diyos na ang hiningi natin ay makakapagpabuti sa atin, ibibigay yan sa atin ang Panginoon. Amen. At ito, yun pala ay ang batas pala ng paghati ng kayamanan, sabi mo nga. Sinabi pa sa Deuteronomy 21:17, "Ang kilalaning panganay ay ang una niyang anak. At dito ibibigay ang 2 bahagi ng kanyang ari-arian kahit siya ay anak ng hindi gaanong kamahal." No? Doble pala ang tatanggapin ng panganay kaysa nakabatang bunso. Kung ikaw pala ay panganay, pinagpala ka. Sabi diyan, kahit hindi ka mahal ng iyong mga magulang, doble ang iyong tatanggapin. Yan ang batas ng Biblia. Pero ngayon ang batas ng tao, no? Gumawa ng batas rin yung tao. Hati na. Pero sa batas ng Biblia, pag yan ang ating pinagbasihan, mas lamang ang hati ng panganay. Kaya, dito ipinakita ng Diyos kung ang pinakita sa atin ng Panginoon ang kwentong ito para huwag natin gayahin ang batang ito. Na matapos niyang matanggap ang kanyang hiningi sa Panginoon, ay siya ay umalis sa presensya ng Diyos. No? Umalis siya sa presensya ng Panginoon at winaldas niya ang kanyang mana sa mga bisyo. Lahat siguro ng bisyo tinikman niya, no? O siyempre, napera siya Alak, sugal, sigarilyo, shabu, marijuana, babae. Sa ibang version, dyan
inubos niya sa masasamang babae. Ay, kung ikaw ba naman papasok ng birhas, ubos ka talaga. Di ba? Ang mahal ng alak dun. No? Kaya sabi siguro, tingnan mo yung buhay niya, inubos niya sa walang kwenta ang kanyang kayamanan. Gusto ipakita sa atin ng Panginoon na kapag natanggap natin ang hinihingi natin sa Diyos, ay huwag tayong umalis sa presensya ng Diyos. Amen. Dapat lalo tayo magsusumiksik sa Panginoon para hindi natin sapitin ang kakasapitan ng batang ito. Amen. At sabi diyan ng Biblia, matapos niyang lustayin ang kanyang kayamanan, ay nagkaroon ng kagutuman doon sa bayang iyon. At siya ay naghirap. Lubog na lubog, sadsad, ubos, no? Ubos na ubos talaga siya. Gutom na gutom siguro itong taong to. At sabi ng Biblia, at pumunta siya doon sa isang mamamayan. Siguro yung, sabi ko, kinakilala niya siguro yung pinuntahan niya. Kasi, pumunta siya doon, sabi ng Biblia, pumunta siya doon. Siguro dati niyang kaibigan to, na may mapira pa siya. Kasi naalala ko yung kanta eh, kung wala kang pera, wala ka ring kaibigan. Di ba? Totoo, sa mundo. Pag wala kang pera, wala ka masyadong kaibigan. Pero pag may pera ka, marami kang kaibigan. Pero sa bahay-sambayan, Panginoon, may pera ka mga kapatiran, may pera ka man o wala, tayo ay magkakaibigan. Amen. Nagtutulungan. Amen. Sa oras ng pangailangan. Amen. Kaya ito, walang tumulong sa kanya. Pinapunta siya doon sa bukid at siya ay pinag-alaga ng baboy. Kapatid, kung ayaw mong sapitin ang kinasapitan ng taong ito, huwag kang aalis sa presensya ng Diyos. Amen? Kapag ikaw ay nakahingi at binigay sa iyo ng Diyos, Lord, mas lalo ka pang sumiksik sa presensya ng Panginoon. Dahil ang Diyos ang nagiging daluyan ng lahat ng pagpapala. Tingnan mo, tingnan mo ang magiging mukha mo kapag ikaw ay umalis sa presensya ng Panginoon. Yan ang mangyayari sa iyo. Marami po tayong mga kapatid sa pananampalataya na tagal nang naglingkod sa Panginoon. Matapos na pinagpala ng Diyos ay umaalis. Kaya dapat tayo mag-ingat sa ating hihihin sa Panginoon. Kung ito ba ay makakapagpabuti sa atin, ay ibibigay sa Diyos. Pero kung ito ay makakasama sa iyo, kapatid, hindi ito ibibigay ng Panginoon sa atin. At ito, sabi niya, napag-isip-isip niya, mabuti pa doon sa tahanan ng aking ama. Mabuti pa yung mga alila doon sa tahanan ng aking ama. Sapat ang pagkain at lumalabis pa. Sabi dito kapatid, anong sabi? Sa presensya ng Ama, sapat ang biyaya ng Diyos at lumalabis pa. Amen. Diba? 2 buwan ka man walang trabaho, hindi ka nagugutom. Sapat ang presensya ng pagpapala ng Diyos, sumusubra pa. Diba? Hindi ka lang 2 beses kumain sa isang araw, 5 beses pa. Amen. Hindi na kami 2 buwan kami walang trabaho, pero ang lulusog. Kasi sapat ang biyaya ng Panginoon. Sabi niya, sapat ang biyaya ng Diyos. Lumalabis pa. Napag-isip-isip niya, tatayo ako at babalik ako sa aking ama. Ito, may 3 siyang binulay-bulay. Sabi niya, yung una niyang inisip, yung una yung sasabihin niya sa kanyang ama, Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa inyo. Ito yung una, sasabihin niya. Isip-isip niya. Magpaawa-ipik siya pagdating doon. Tapos pangalawa, huwag niyo na lamang po akong ibilang ninyong anak. Yun ang pangalawa niyang gustong sabihin sa kanyang tatay. Pangatlo, ibilang niyo na lamang po ako sa inyong alipin. At siya ay tumayo at siya nagdesign na siya. Natatayo at pupunta doon, babalik doon sa bahay nila. At sabi ng Biblia, malayo pa lamang siya ay natanaw na siya ng kanyang ama. At nung matanaw siya ng kanyang ama, ay natakbo siyang sinalubong at ito na. Nung pabalik na siya sa kanya, nakita siya ng kanyang ama at patakbo siyang sinalubong at niyakap, sabi ng Biblia. Iyakan siguro silang dalawa, no? Talagang, siyempre, miss ng tatay niya eh. Ganon din po sa atin mga kapatid. Nung wala pa tayo sa Panginoon, sabik ang ating Panginoon na tayo ay magbalik loob sa Kanya. At sinabi dito, at ito na, yung 3 niyang sasabihin. Ama, sabi niya, nagkasala ako sa Diyos at sa inyo.
At yung pangalawa, huwag niyo na lamang po akong ibilang ninyong anak. Sabi niya. At yung pangatlo, hindi na sinahayaan ng ama na sabihin niya na pa yung pangatlong bagay. Pag binasa natin yung Biblia, yung pangatlong hindi niya na hinayaang sabihin. At sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at isuot sa kanya. Kunin ang singsing at suotan siya ng singsing at suotan siya ng sandalyas. Hindi na hinayaan ng ama na sabihin niya ang pangatlong salita na ibilang nyo na lamang ako sa inyong mga alipin. Dahil kailanman, nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang sariling Diyos at sa tagapagligtas ng ating buhay, hindi na tayo napapabilang sa alipin ng mundo. Tayo na ay anak, at ang bilang anak ay hindi na hayaan ng Diyos na magiging alipin pa tayo ng demonyo. Tayo na ang tagapagmana. At sabi dito, may tatlong suotan siya ng pinakamagarang damit. Yes. Ano ang simbolo ng damit nito? Si Joseph, pag naalala natin si Joseph, wala siyang bilang alipin, suot niya lamang shirt, no? Shirt lang, yung alipin, yun sa panahon na yun. Sabi ng Panginoon, suotan siya, isuot sa kanya pinakamagarang damit. Nung wala siya sa presensya ng Diyos, wala sa kanya yung righteousness ni Jesus. Wala sa kanya yung righteousness ng Panginoon. Pero nung nagbalik loob siya, nagbulit loob siya sa kanyang ama, nagbalik loob tayo sa ating Panginoon, isinulit ulit sa atin yung righteousness ni Jesus. Kaya mga kapatid, nung wala, kaya yung simbolo ng, kaya ang batang ito nung nagsisi siya at nagbalik loob sa kanyang ama, ay isinuot ulit sa kanya ng Panginoon ang pinakamagarang damit o bilang righteousness ng Panginoon. At yung pangalawang isinuot sa kanya ay singsing. Nung sinuotan si Joseph ng singsing, ano ang binigay sa kanya? Binigyan siya ng otoridad. Di ba? Otoridad na pamahalaan ng buong Egypto. Kaya nagsisimbolo ang singsing sa authority. Amen. Kaya nung wala siya sa presensya ng Diyos, hindi siya makapagpalayas ng demonyo. No? Nakakapagpalayas na tayo. Amen. Ngayon, hindi siya makapagpalayas ng demonyo. Naalala ko yung isang kwento sa isang Bible, sa isang paralan ng mga Bible scholar. Tapos, habang nag-aaral sila, may isa silang kasama na sinaniban ng demonyo. Nung sinaniban, siyempre mag-aaral sila ng Bible scholar. Nirebuke nila, in Jesus' name, lumayas ka demonyo ka, lahat sila. Pero yung demonyo, doon sa taong yun, hindi nila mapalayas. Hindi nila mapalayas. Kaya sabi ng isa, tawagin mo si Sir. Takbo kay Sir, may demonyo. Sabi ng Sir, nasaan ang demonyo? Pumunta doon si Sir sa tukador niya, may kinuha papel. Pagdating doon, saan ang demonyo? Sabi ng Sir nila, Sir, itong demonyo. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, demonyo ka. Kung hindi, sasampalin kita ng certificate yung ito. Number 1 yata ako sa militex namin. Sabi ng demonyo sa kanya, aba. Baka gusto mong ipagsabi ko sa kanila ang iyong mga chicks. Kapatid, kung kahit ikaw, pastor ka, kung gumagawa ka ng masama, o kung wala sa Diyos, hindi mo kaya magpalayas ng demonyo. Kung may tinatago ka, tingnan mo yung katago mo, tinatago yan. No? Kung may tinatago ka, at hindi mo pala kayang magpalayas ng demonyo. Kaya binigay ulit sa kanya ng Diyos ang authority na kaya niya nang magpalayas ng demonyo at pamahalaan muli ang kanyang pamahalaan. At yung pangatlo na isinuot sa kanya ay ang sandalyas. Sinuotan siya ng sandalyas. Noon hindi niya kayang pumunta sa matitinong gawain. Ngayon, nung sinuot ulit sa atin yung sandalyas ng Panginoon, wala na tayong ibang pinupuntahan kundi ang gawain ng Diyos. Amen? Kaya, ang sabi dito ng Biblia, kunin ninyo ang pinatabang buya at patayin. Sabi ng Biblia, isa mang makasalanan ang nagbalik loob sa Diyos ay libong-libong anghel ang nagdiriwang sa kalangitan. Tingnan mo, nung pagbalik loob ang anak niyang ito, kunin mo ang pinatabang buya at patayin at tayo ay magdiwang. Ganon din po sa atin mga kapatid. Nang tayo magbalik loob sa Diyos, ang langit ay nagdiwang.
Amen. Dahil ikaw ay isang makasalanan ng balik loob sa ating Panginoon. At pagpatuloy po tayo, Amen. at sinabi dito, nasa bukid noon ang kanyang kapatid na panganay. At ito ay dumating. At nang dumating, nakita niya na may nagkakasayaan doon sa bahay nila. Nung nagkakasayahan na doon, nakita niya, tinawag niya ang kanyang isang alipin at sinabi, ano ang meron sa atin? Ito ang mahirap sa mga taong hindi dumadating at pumupunta sa mga meeting, hindi alam yung anong nangyayari, no? Hindi alam, tanong-tanong, anong pinagbitingan, no? Like an absent. Laging absent kasi kaya tanong-tanong, walang alam sa nangyayari. Ay sabi ng kanyang alipin, dumating po ang iyong kapatid. At pinagpatay ng iyong ama ang pinatabang niya. Dahil dumating siya na walang sakit. No? Dumating pa, pag-uwi ng batang ito, malusog pa. Walang sakit, sabi ng Biblia. Matibay, walang virus. No? Hindi siya nakita ng virus. Kaya, nung sabi ng Biblia, yung kapatid nito ay nagtampo. Nagtampo siya sa kanyang nagtampo siya. Kaya sabi ng Biblia, lumabas yung kanyang tatay at inamo ang kanyang pangalan anak. At ito na, yung sinabi ng kanyang anak, Ama, pinaglingkuran kita sa mahabang panahon. Ni minsan hindi kita sinuway. Ngunit, nung dumating ang anak mong ito na lumustay ng iyong kayamanan, ay pinagpatay mo pa ng pinatabang mo. Samantalang ako, na laging kasama ka, hindi mo man lang kami binigyan ng maliit na kambing para kami magkasayahan ng iyo. Magkasayahan kami ng iyo, mga aming mga bata. No? Nagtampo yung batang ito. Kapag ikaw pala ay matampuhin, kahit minsan nasa harap mo na ang pagpapala ng Diyos, ay hindi mo nakikita. Halimbawa, wala si Kadong eh. Saan ba yun? Halimbawa, si Brandong, ay may laging dalang albait yan. Ay may tampo ako sa kanya. Sinabi niya sa akin, Brad, albait. Ayaw ko. Mamalaki pa. Sa'yo lang yan. No? Samantalang sabi ng tiyan ko, gusto ko sa'yo. Kasi paborito ko eh, albait eh. No? Pero dahil may tampo ako sa kanya, nasa harapan ko na yung pagpapala, tatanggapin ko na lang. Hindi pa natin matanggap. Kaya may tampo eh. Sabihin mo sa katabi mo, may tampuhin. No? Tayo matampuhin. Walang lingkod ng Diyos, matampuhin. Amen. Kaya, sabi ng ama sa kanya, sinabi ng ama sa kanya, anak, yung sagot sa kanya ng ama naman, anak, lagi kitang kapiling. At kung ano ang meron ako, ay sa'yo. Amen. Kapag tayo pala ay nasa presensya ng Panginoon, mga kapatid, kung ano ang meron ng ating Panginoon, ay atin. Amen. Amen? Kaya huwag tayong maalis sa presensya ng Diyos. Lagi tayong manatili sa presensya ng Panginoon. Anumang pagsubok, anumang problema ang pagdaraanan natin, ay tayo ay maglalo magsusumisi sa Panginoon. Huwag natin gayahin ang batang ito na matapos niya matanggap ang kanyang hinihingi sa kanyang ama, ay umalis siya. Kaya yan ang pinapakita sa atin ng Panginoon sa oras na ito. Sa oras na ito, marami nang nag-aas at humingi sa Panginoon. Ako po yung nampalataya na ang buong mundo ngayon, ang hinihingi sa Panginoon ay matapos na ang virus na ito Amen. at mabalik na sa normal ang buhay ng bawat tao. Amen. At sabi ng Biblia, maraming nag-aas. At ako rin po yung nanampalataya na maraming nag-aas sa Panginoon ngayon ng tulong. No? Maraming nag-aas ng tulong ngayon sa Panginoong Jesucristo. Kasi marami po tayo mga kapatid sa pananampalataya na no work, no pay. Saan ngayon kayo? Ano ngayon? At sinabi po dito sa unang Juan verse unang Juan 3 verse
18. Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin sa pamamagitan ng gawa. Lagi natin maririnig, may naririnig tayo na ngayon sa Pilipinas, naglalabasan yung mabubuting tao Amen. at tumutulong. Ang tanong, nasaan ngayon yung mga Kristiyano? Tatago. Ibig sabihin, mas mabuti pa, di mo nga alam kung may relasyon sa Diyos yun eh. Di ba? Di nga natin alam kung may relasyon sa Diyos yun eh. Papayag ba tayong mga Kristiyano na mas mabuting tao sila kaysa sa atin? Dapat ngayon, kung sila ay may mayaman challenge, dapat ngayon may tayo may Christian challenge. Magkaisa rin ng mga Kristiyano na may mga trabaho. Amen. Tayo ay magkaisa na tulungan ang ating mga kapatid na walang trabaho sa oras nito. Amen. Yung kapatid na yan, kahit nahihiya lang yan magsabi, pero pag 2 buwan na yan walang trabaho, kapatid, nagtitipid-tipid na yan. Naglulugaw-lugaw na lang yan. Hindi, totoo. Nahihiya lang yan dahil may pride pa yan eh. O, sa mga pastor natin at mga pastora, tama. No? Yung mga pastor natin at mga pastora, dapat minomonitor natin yung bawat tupa natin. Kung nagugutom na ba, kung baka wala nang makain si kapatid. Di ba? Amen. Kaya na-please ako sa aming pastor, Martin. Dahil nabibilang niya kung sino yung no work no pay sa amin. 2. Huwag mo na akong bilang kasi matapang na. Kahit wala akong trabaho, bilang. Sabi niya, oh, deliveran mo lang kwanto ng grocery. No? Ate lang ng grocery yan. Hindi siya ng bigas, ako bibili ng grocery. Nagpira ko na. Pinabiyaya ng Diyos, hindi ay pagkulangin sapat. Lumalabis pa. At saka yung nabibless din ako sa aming kapatid na Alvin, kasi may kapatid kami doon na may nasama pa rin sila sa lockdown. Sabi ng kapatid namin Alvin, huwag mo siyang alalahanin, akong bahala sa kanya. No, dito natin ipakita ngayon na ang mga Kristiyano mas mahigit na mabuti kaysa hindi mananampalataya. Amen. O kaya si pastor, walang trabaho, nahihiya lang si pastor. Dahil nahihiya lang si pastor kasi pastor siya, manghihingi siya. Bakit hindi natin? Tayo ay magkaisa, lalo na po sa mga leader, dapat yun ang mangunguna ngayon na ay kung 100 ba o 200 pag sinabag nagsama-sama yan eh. Marami po tayong mga kapatid na matutulungan. No? Huwag tayo magtago ngayon. Dapat ang mga Kristiyano, kaya nahabag ako doon sa ipinakita nung isang araw doon sa Facebook na marami silang mga Pilipina. Siguro dahil tapos sinisiran sila ng mutawa. Pinapatanggap sila. Tapos sinasabi doon na si Kristo ay hindi Diyos, si Kristo ay ganito, ganyan, propeta lang. Sinasabi din nila, no choice eh. Wala silang makain eh. Bibigyan sila ng pan eh. Ng pagkain eh. Bakit tayo mga Kristiyano, hindi natin yun magawa? Gamitin din natin ang pandemic na ito. Sabi dito, na huwag ka lamang, puro salita. Paano mo sasabihin sa isang tao, mahal ka ng Diyos kung wala kang binibigay? Bigyan mo muna yan. Bago mo sabihin na mahal ka ng Diyos, maniniwala sa'yo yan. Kasi tunay na mahal na mapagbigay yung Diyos mo eh. Binigyan mo siya eh. I-share mo ngayon ang salita na yung Diyos. Tatanggapin niya yan. Pero pag sinabi mo, mahal ka ng Diyos at hindi ka niya pababayaan. Mahal ng Diyos. Di ba? Hindi sila maniniwala ngayon na mahal sila ng Diyos kung wala kang ibibigay. Kaya sabi ng Biblia, huwag lamang sa salita o sa panalangin. Kung tayo mga Kristiyano kasi panalangin natin si kapatid, panalangin natin si kapatid. Huwag puro panalangin. Gumawa tayo mga kapatid, tumulong tayo. Amen. Kahit wala akong trabaho, magbibigay ako. Pero hindi pwedeng members yung mangunguna. Dapat Leader. leader. Amen. Bakit naman yung members mo? Dapat sabi nga, yung magiging ehemplo, yung leader. Kasi pag nagsalitang leader, may authority. No? Tayo ngayon ang kailangan ng mga kapatid nating walang trabaho. Tayo ngayon, sino ba ang mga anak ng Diyos? Nakuha niya ako doon sa isang kapatid natin na akalain mo, may mga kapatiran sa simbahan, pero sa ibang tao siya humingi ng tulong. Diba pag tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo, tayo ay magkakapatid. Tapos, yung kapatid mo, makikita mo, humihingi sa ibang tao. Nasaan ang pagiging pagkakapatiran natin? Kung tayo mismo ay hindi magtutulungan.
Nag-aas ngayon sila ng tulong. Nag-aas ngayon, humingi ngayon sa Panginoon ang mga tao ito ng tulong. Pero sino ang gagamitin ng Diyos? Di ang mga anak ng Diyos. Sino bang anak ng Diyos dito? Amen. Sino ang mga anak ng Diyos? Amen. Amen. Sabi ng Biblia sa Kawikaan 11:24-25, ang taong mapagbigay ay lalong Pinagpapala. yumayaman. Sino gusto yumaman? Amen. Amen. Sabi ng Biblia, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Amen. Ngunit ang tikom ang kamay ay lalong naghihirap. Gusto maghirap, maging kuripot ka. At ang taong matulungin ay sasagana ang pamumuhay, sa Beijing ko. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Kaya ang patakaran ko sa buhay, kung meron ako, Bigay. di ba ibibigay ko? Kasi ikitain ko naman yan eh. Hanggat buhay ako, sabi ko, may pag-asa. O, yan ang patakaran ko sa buhay. Kaya, sa biyaya ng Panginoon, humingi ako sa Diyos. Lord, gusto ko ngayong buwan, Lord. Ay, lockdown 24 hours. Bigyan mo ako, Lord, ng pambayad sa sakyan. Sabi ng Panginoon sa akin, sige, magbiyahe ka. Gamitin mo yung sakyan mo. Eh, sabi ko, Lord, 24 hours lockdown. Bigyan mo ako 15 days, Lord. Sabi ko sa kanya. Kinabukasan, kapatid, nag-post yung Saudi Gazette. Natuwa ako kasi may 15 days na. Ibinigay na 9 to 5. Sabi ko, wow. Kapag humingi ka talaga pala sa Panginoon, tutuparin ng Diyos kapag ito'y magiging pagpapala sa iyo. At ang ibinigay ng Panginoon sa akin, hindi lamang pambayad. Sobra-sobra pa. Hallelujah. Yung, kaya kahit di ako pumasok eh. Kahit di ako tumawag lang. Men, kaso ang itim ko na. Bilang ba ng araw-araw, no? Kaya mga kapatid, tayo ngayon ang gagamitin ng Diyos. Dapat, mas maging mabuting tao tayo. Tayo ang magiging ihiplo sa panahon ngayon. Kapag natulungan na natin yung mga kapatid natin na no pain, na walang, na kapag may sumubra doon, oh, dito kami ni Brandon. hindi po. Yung ibig kong sabihin, dito kami ni Brandon, yung sobra na yun, ipapamili natin. Amen. At yung nagpo-post doon sa Facebook doon, sa mga group na nangangailangan ng tulong, pwede namin dalhan ni Brandon. Amen. At bago na pagpabigyan namin, pwede namin ma-share. Ito, evangelist tayo si Brandon. Pwede ngayon siya mag-share ng salita ng Panginoon. At para talaga may pakita natin, mabuti ang ating Diyos, mapagbigay ang ating Diyos, magbigay muna tayo. Amen. Pero yun ang sikreto ng Biblia. Kung gusto mong yumaman, dapat maging mapagbigay ka. Amen. Hindi ako galit. Nagpapaliwanag ba? Nagpapaliwanag. Malakas talaga ang boses mo. Kaya si yung mami ni Maymay, sino nga parang laging galit. Hindi, bulong pala ngayon. Hindi, ganun lang po talaga kayo magsalita. Kasi sa atin, di ba, sa probinsya, malayo yung sisigawan ka, oy! Pag narinig mo, ako yun ah. Ayun ang bukod sa atin eh. Kaya nasanay kami sa malakas ang boses. At napakabuti ng Panginoon. Tawag. No? Hindi ako yung mga nagtulong. Tumulong na. Nagsermon na ako. At sinabi doon pala ng kanyang ama, sabi niya, anak, lagi kitang kapiling. Kung anong meron ako, ay sa iyo. Ulit dapat tayo magsaya, sabi ng Panginoon. Sapagkat ang kapatid mong ito ay namatay, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit muling nasumpungan. Kung wala po tayo sa presensya ng Panginoon, tayo po ay patay sa paningin ng Diyos. Kahit malakas po ang ating katawan, o malakas po tayong tao, malaki po tayong tao, pero nung wala tayong relasyon sa Panginoon, hindi pa natin tinatanggap si Kristo bilang sariling Diyos sa tagapagligtas ng ating buhay, tayo po ay patay sa paningin ng Diyos. Ngunit nung nagbalik taloob tayo sa Panginoon, buhay na buhay po tayo sa paningin ng ating Panginoon. At ang conclusion po natin sa oras nito ay matatagpuan po sa Walang verse. basta nasa Biblia yan. Nasa Biblia yan. Dadapat ang malagtitis hanggang sa wakas ang siya lamang maliligtas. Amen? Kapatid, tayo ay
ay manatili sa presensya ng Diyos. At sabi ng Diyos ay tayo ay maliligtas. Kapag umalis tayo sa presensya ng Panginoon, magagaya tayo doon sa batang yon. Maghihirap ang ating buhay. Hindi lamang yon, may impyerno pa tayo. Samantalang kung tayo ay natili sa presensya ng Panginoon, anuman ang hindi natin sa ating Panginoong Jesucristo ay ibibigay niya sa atin. Amen? At tayo po tumayo, saan ba yung manunugtog natin? Brother Dom, halika! Nagluluto. At awitin natin muli yung pag-isahin mo. No? Yung kinanta natin kanina. Ako po'y nanampalataya sa oras na ito ay pag-iisahin ng Diyos ang lahat ng Kristiyano. Pag-iisang tayo ng Panginoon sa oras na ito. At itong pandemic nito, itong gagamitin ng Diyos para marami pang kaluluwa ang makakilala sa Kanya. Awitin natin. Tayo bang sumabot magpakumbaba sa Panginoon? Yes, Lord Jesus, maraming salamat o Diyos sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah. Amen. Mami tayo. Yes, Lord Jesus, kami po ay nagsusumabot at nagpakumbaba sa iyong harapan sa oras na ito, Panginoon. Lord, hallelujah. Napabuti mo sa aming buhay, Panginoon. Pag-isahin mo ang aming pusong isipan, O Diyos. Pusong isipan na magiging matulungin sa aming kapwa. Bigyan mo kami ng pusong pagkakaisa na may taas ang iyong pangalan, Panginoon. Pangalan mo na may taas sa buhay ng bawat isang Diyos. Lord Jesus, na may maunti lamang kami puro salita. Sus, ay sagawa, sabi mo sa iyong salita, Panginoon. Dahil sabi na ni Pedro, sabi mo kay Pedro, Panginoon, Pedro, pakainin mo ang aking mga tupa. Kapatid, ikaw ngayon, bilang leader ng iglesia,
buhay ng aming mga kapatid sa pananampalataya, Panginoon. At ingatan rin kami sa araw-araw ng pamumuhay, Panginoon. At kami po yung nanampalataya. At lagi namin pinangawakan ang iyong banal na salita na hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iiwanan. Napakabuti mo, Diyos. Ito po, pinapatas na papuri, pagdakilan pa sa namin. Diyos, nito yung preso, may patnubay ng banal, Espiritu Santo. Ang lahat ng lingkod ng Diyos ay magwika na malakas na